Ayan, so nakaligo na ang Inday. Ngayon muna tayo, gawa tayo ng pang snacks. So meron din kami ditong inano na pop. Ito siya. So naka microwave siya, and then ngayon ayan na siya. Diba? Snacks. So ang dami niyang laman actually. Wow. Okay, so habang kumakain tayo ng popcorn, gawa tayo ng snacks na, ayan, saging. Lalagyan ko lang siya ng sugar. Tapos ibabalot ko siya sa, ayan, parang lumpia siya, something. Ayan. Tapos ipiprito ko siya mamaya. Ayan, tapos naglaga og saging. Ayan siya. So, ang sarap niya pa rin. Hindi yan siya Cavendish siya. Parang Indian banana ata. Tapos the rest, ayan na siya. So kain muna tayo ng popcorn. Ayan siya. Popcorn muna. Sarap. Ayan, dahil may popcorn, dapat may wine. So, first time natin mag red wine ng Despan Rose. Ayan yung saging kanina. O, diba? Sarap niya. Ganyan yung itsura niya. Pero pag tanggal mo, o, diba? So, yummy. Okay. Let's start. So, ayan siya. Buksan natin. O, diba? Dry na siya. Ayan. So, pag-usapan natin saglit yung mga estudyante dito sa Paris, France. So, ito yung lumpia wrapper. Tapos, yung saging, nilagyan ko lang siya coated with sugar. And then, ayan, putos-putos. Ganyan lang. Tapos, wala. Gusto ko na siya. Masarap na siya. Yan. So, habang gumagawa ang Inday, ginagayin ko lang, hindi ko na siya sinasara dyan. Gusto ko lang siya open. Para mamaya, pag ano niya, crunchy siya dito. Ang sarap. So, let's discuss briefly yung mga estudyante dito sa Paris, France. Lalo na yung mga elementary. Kasi meron akong pamangkin na nandito ngayon nag-aaral. Isang buwan na siya ditong nag-aaral. And so far, struggle siya kasi nga hindi pa siya marunong mag-French. And then, kailangan niyang pumasok sa school. Hindi pwedeng tumambay ang mga bata dito. Bawal. So, ayun. Free po yung school. Wala pong kaming binayaran. Pinaregister lang namin siya. Public school. And then, free na siya. Except, sa pagkain. Kasi doon na siya kakain sa school. Meron ng, hindi siya free food. Magbabayad pa rin kami. Pero, depende yun sa sahod mo. Ibi-base nila kung malaki ang sahod mo, malaki babayaran mo. Kung maliit sahod mo, maliit din. Minsan, free na yun sa mga school. Lalo na pag nakikita nilang wala kang income masyado, free na yun. So, magkano lang ba ang charge ng mga, yung sa lunch nila, lunch ng mga bata. So, according sa pamangkin ko, kumakain sila, may mga vegetables, omelette, carrots, green beans, minsan meron pa silang beef steak, so yung mga ganon. Magkano lang ba per kain, per lunch, yung charge? So based doon sa pinuntahan namin sa City Hall, ang sabi doon is 20 centime or magkano lang yan siya, hindi siya umabot ng 1 euro. 20 ano ba yan sa atin? Centime dito eh. So,
Ayan lang siya, babayaran mo every day. Monday, Tuesday. Sa Wednesday naman, wala na silang klase. Ano na nila yon? Recreation ang tinatawag or loisir. Meaning, mga activity lang gagawin nila. Sports, something like that. So, more on mga makipag-mingle, discussion, puro laro lang sila. Or activity lang sila during Wednesday. Kasi ang klase lang talaga dito is Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Wednesday, free na. Pwede silang hindi pumasok sa school. Pwede rin pumasok. Kasi syempre may mga activity din. So, sa pamangkin ko, may pagkain din siya during Wednesday. May food pa rin doon. So, hindi na hassle sa part namin na, ay, ano ko yung baon mo? Ayan, ipiprepare pa namin yung mga baon nila in morning. Hindi na, kundi gagawa na lang, kumbaga magbibihis na lang, kakain ng breakfast, tapos to na, ang school na magpo-provide ng lunch. So, 8 o'clock, 8:30 ang start ng school hanggang 4:30. So, susunduin na ng 4:30 ang mga bata. So, 20 centime lang siya. I think magkano lang yan. Actually, para nga lang wala lang. Yung hindi ka na ma-hassle, diba? Diba early morning, mangangarag ka pa sa kusina, yung mga ganon. So, wala nang ganon dito. Bihisan mo lang yan siya, mag-breakfast lang kayo, then okay na. So, sa school naman, natanong ko siya kung ano lang yung mga ginagawa nila. Kasi naka 1 month na rin siya. So, ang sabi niya, 80% yung laro nila, para 20% lang yung talaga mentally nag-aaral sila or nagsusulat or something. More on laro. Ganon. Talagang motor skills yung dinidevelop nila dito. Hindi yung puro, like sa Philippines kasi, more on writing, talagang mag-study ka, talagang mag-ano ka, yun. So, dito, focus sila sa mathematics. Early morning, math na kaagad yung ano nila, discussion. And then, meron silang history, of course, history ng France. And of course, yung language din ng French language. And more on, ganun lang. Or meron din silang tinatouch na science, pero wala pa sa ngayon. More on math, French, history. Yun lang yung parang subject nila. And tinitingnan ko yung notebook ng pamangkin ko, which is bigay din ng school. Nakikita ko wala pa masyadong sulat. So, for 1 month, wala masyadong sulat. Kasi yung pamangkin ko din, more on nag-a-adjust pa siya. Hindi pa siya masyadong pinapasulat din. Hindi pa siya masyadong pinapaparticipate. Kasi French language yung ginagamit nila. So, nahihirapan pa siya. Although, nandun lang siya physically, makikinig, pero hindi pa talaga masyadong nagdi-discuss sa ano. And pag-check ko sa notebook niya, wala pa masyadong sulat. Talagang wala pa. More on, yun lang, French and math lang. No? So, sa atin, hindi ko na alam kung ano na yung curriculum doon sa atin, lalo na sa mga elementary, ilang subjects ba sila. Parang dati 8 subjects. 'Di ba? Every hour, iba-iba. So, dito, hindi. Iba naman sa kanila. More on, puro sila mga laro, theater. Meron na silang theater. May mga ganon. So, hindi masyadong pressure mentally yung mga bata dito. Kasi more on mga sila activity, which is very good. Sa atin, nape-pressure na yung mga bata, mga estudyante, elementary, lalo na yung mga high school minsan at college, very stress na sila sa studies nila. Ang dami nilang kailangan i-make up, ang dami nilang kailangan na gagawin sa school, mga projects and all. Pero dito, so far, well, sa 1 month pa lang naman to. So, obserbaran ko pa yung nila talaga for 1 year, kung ano pa yung mga activities or ano pa yung mga ginagawa ng mga estudyante dito. So far, ang ganda ng nila, hindi sila focus
sa mga information talaga, yung information overload and all. More on activities sila. So, konti lang yung subjects nila, which is maganda. Na-enjoy nila yung childhood nila, yung elementary years nila, na-enjoy nila. Oo, and then, hindi rin siya, galing siya sa Pilipinas, and to compare sa mathematics, according to him, very basic ang math nila dito. Very easy lang sa kanya. So, minsan siya yung nauuna natatapos, more on multiplication sila. So, siya yung nauuna natatapos sa which is naging, nag-excel siya sa math dito. Although sa French, wala pa talaga. So, darating din tayo dyan na ma-familiarize niya rin yung mga French words, lalo na yung mga verbs, ganon. So, sa ngayon, dahan-dahan, chine-check ko din yung mga ginagawa nila sa, yung mga notes niya. So, wala pa talaga masyado, hindi pa siya masyadong pinapasulat. You see, hindi pinipressure yung mga bata dito sa Europa. Dito, lalo na dito sa Paris, hindi sila pressure. More on, pinapa-observe muna siya. Siguro, learn the language muna. Kailangan para familiarize siya. Pero, but soon, pag alam niya na, lalo na alam niya na yung language, I'm sure medyo mabigat-bigat na yung mga niya. Kasi may alam na siya, mga activities niya or mga niya sa school. Sa ngayon, for 1 month, okay pa naman, hindi pa siya pressure. Hindi siya sinasali minsan sa mga activities kasi hindi naman siya nakaka-relate, hindi niya naintindihan. Although, ayun, sabi ko nga sa kanya, makikinig lang kasi minsan, matutunan mo yung language by listening. So, makinig ka na lang muna ng makinig hanggang sa, yan, you will get used to it. Okay na siya, medyo mabilis na lang sa'yo. So, kung okay na siya dyan sa school niya, nakakaintindi na siya ng French, nakakapagsalita, nakakapag-mingle na kahit papano, maililipat na namin siya sa malapit na school dito sa kung saan kami nakatira. Ngayon kasi inilipat siya doon, medyo 17 minutes walk. Medyo malayo siya kasi doon may English, French. So yung dito kasi malapit sa amin na school, French lang. So talagang nahirapan pati teacher, pati yung principal nahihirapan din mag-English. So kami ang mag-a-adjust. And thank God tinulungan din nila kami na ilipat siya sa other school. Hindi naman talaga sobrang malayo, pero syempre kung maglalakad siya mag-isa, medyo malayo na yun. Wala pa namang tricycle dito. Puro lakad ang mga tao dito. Talagang walking exercise talaga. So, pag alam niya na and na siya, let's say in 6 months, pwede na namin siyang ilipat dito. Malapit sa namin. And well, sa pagkain naman, tinatanong namin siya, gustong-gusto niya naman yung food, masarap daw. And siyempre, mga nutritious, kasi more on may mga vegetables talaga sila. So, ganon, hindi na siya pressure. So, pagdating ng bahay at 5 o'clock, na siya, ready for dinner na naman siya. Ayan, and kung tanungin mo, wala, hindi siya pressure. So, alam mo yun, very easy-go-lucky lang yung parang style nila dito sa mga bata. Lalo na sa mga bagong dating. So, hindi nila pinipressure. Basta pumunta ka lang dyan and free na siya. Sila na magpo-provide ng mga notebook, pencils, coloring, pati mga pencil case, and isa sa mga alam ko din na may bagong dumating dito and high school na siya. So, yung pamangkin ko, elementary, yung isa high school. And, I think 1 or 2 months pa lang siya sa school, binigyan na siya ng laptop. So, free laptop dito. And, ang ganda pa, Lenovo pa yung brand. So, ganun siya. Bigay lang ng government yun. Bigay ng school. And sa kanya na yun. Hindi na yun isa sa uli. Sa kanya na yun. So, more on, gagamitin yun siya para sa school, mga activity or learnings. Which is very good, diba? O, saan ka pa? Sa Philippines ba meron? Sana meron.
O, baka naman mga politiko dyan. So, ayun, yun lang share ko. Ang ganda ng mga bata dito. Hindi sila pressure sa atin. Okay din naman sa atin kasi sa elementary, hindi naman sila masyadong din, di ba? Parang wala lang din sa atin. Pero pag high school na, aray, sumasakit na ulo ng mga di ba? Marami ng mga subjects and all. So, ayun. Yun lang. And, ayan, patapos na yung aking, kunwaring snacks na, ayan siya, tingnan niyo. Ayan. Tapos, ayan, ipiprito ko na lang yan mamaya-maya. So, meron pa tayong natitirang, yan. Okay, so, and continue tayo sa ating popcorn. Popcorn kayo dyan. Bye! Buongiorno! Mwah!